Hello guys, good morning. This is again Kuya JR from Bicolano Hello Motovlog and Rural Racing. And for today's video, we're going to discuss a quick question or a question na nakikita ko online about KYT helmets. So we're going to discuss kung ano ba yung difference or mas uban na bumili ka online ng mga KYT helmets from other places or other country. For example, Indonesia, and there's also Thailand, for example, those kind of things. Ano ba ang pinagkaiba? Maganda ba siya or hindi? Original ba yun or hindi? Yun yung mga bagay na dapat nating itanong. Kasi sa mga application na meron tayo sa Orange app, meron kayong makikita na KYT helmet dyan, and some of the helmets na meron doon is from ibang bansa. From Indonesia and Malaysia or Vietnam, I think. So yun yung mga nakikita ko. So nakikita ko sa mga group ng KYT groups online na nagtatanong sila na bumili ng mga ganong helmet online. Is it legit? So yun yung mga tanong. Let's go and sagutin natin yan. So for me, I try to check it online, and number one, ang reason kung bakit maraming gustong bumili nitong mga KYT helmet na to from other country origin, kasi unang-una yung mga design nila. The designs are very unique. Merong mga design na dun lang ni-release, and syempre gusto nung iba sa atin na kumuha ng mga ganong design because wala dito sa Pilipinas. So gusto natin kumuha ng mga ganong design para hindi natin katulad yung iba, and para maiba tayo sa iba ng mga KYT user. And actually ako rin, meron ako na gusto dun na design, which is the, I think, KYT Leopard or Panda, KYT Striker Panda, kung tama yung kung tama yung pagkakatanda ko. And napakaganda na itong design na to. Wala lang akong picture, pero maganda itong helmet na to kasi yung motor ko kasi is a combination of white. May white siya, white yung mags niya. Gusto ko sanang i-turn siya. And again, maraming designs na hindi available dito sa Pilipinas na designs same way rin. So meron mga design dito sa Pilipinas na minsan wala rin sa ibang bansa. So yun yung number one, kaya gusto nila bumili sa ibang bansa. And another thing is, yung availability is meron. So availability is maraming stock dun sa mga online platform na yon. Unlike dito sa Pilipinas, medyo mahirap yung availability ng mga design, ng stocks, ng sizes ng mga KYT helmets. Now, we're going to answer the next question, which is, legit ba to? What I can say is, yes, legit siya. Because I tried to order one. Nang order ako online, and meron siyang, actually legit talaga siya kasi dumating siya, pero medyo matagal. If we're talking about legit KYT, yes, legit siya. Kung legit ba yung seller na binilihan ko, I can say na legit rin siya kasi dumating siya. Medyo matagal lang kasi overseas nga siya. Pero if you're willing to wait, pwede naman. Now, so yun na, nasagot na natin yung question na it is a legit KYT helmet. Now, ang cons niya or ang tingin ko magiging issue lang niya is about the sticker. So kasi pag bumili ka dyan, since it's from a different country, wala siyang ICC sticker. Wala siyang ICC sticker or BPS sticker na nakalagay. And guys, ICC and BPS, yan yung mga sticker na kinakabit dito sa Pilipinas. And kung meron dyan, kung meron ka dyan, it means na yung item na hawak mo, whether helmet man yan or ibang item, it is compliant or it is compliant dun sa mga requirements ng ating mga bodies na nag-check dyan, or government bodies na nag-check dyan. Right. So yun yung isa sa diferensya. Wala silang ICC sticker at BPS or PS mark. Now, ICC stands for Import Commodity Clearance, and BPS stands for Bureau of Philippine Standard or PS mark. Ito yung mga sticker na kailangan natin, and pag meron tayong sticker na ganito, it means na na-check yung helmet natin and it passed the Philippine standard dun sa item na yon, or kung ano man yung requirement ng item na yon, okay? Or ng helmet na yon, or safety gears, for example. Now, itong mga sticker na to it's being issued by DTI, okay? Department of Trade and Industry. And kung matatandaan nyo, how many years ago, pina-comply lahat tayo ng DTI, and yung mga lumang helmet natin is dinadala natin sa DTI for us to get an ICC sticker na ilagay doon para hindi tayo mahuli if ever meron checkpoint, right? Hindi ko na matandaan kung ilang years ago na yon, maybe 8 years ago or something. Pero yun yung ginawa namin noon. Pumila kami sa DTI para magpalagay ng ICC sticker.
Difference is ICC, it means na imported yung helmet na binili mo. And kung nakalagay naman dyan is BPS or PS mark na sticker, it means na locally made yung helmet mo. So itong dalawa na to na helmet na to or dalawang sticker na to, these are all good. So it means na nakapasa sila. Either one, may ICC ka or BPS or PS mark, it means na nakapasa yung helmet mo sa standard ng Philippine Quality Standard. So yun. So yun yung magiging problema lang pag bumili kayo online ng mga ibang helmet, either KYT brand or different brands, NHK for example sa ibang country, wala silang ganun. Now, ang tanong is, mahigpit ba ang checkpoint? It really depends. Mahigpit ba? Mahuli ba kayo kung walang ICC or PS mark? The answer is depende yan sa magti-checkpoint. So, depende yan kung gaano sila kahigpit, kung tinitingnan pa rin ba nila yung mga sticker na yan. Kasi dati, oo, tinitingnan talaga yan. Pero ngayon, depende kasi kung anong mandate nila or ano yung mission nila. Kung nag-check ba sila ng mga lisensya lang or Oplan bakal, for example, nag-check kung meron kayong mga baril o may mga or kung na-modify yung motor nyo. Depende talaga yan sa nag-checkpoint. Pero, the point is, if you are willing to take the risk, you can go ahead and buy it. Legit siya na KYT or legit naman siya na helmet from KYT. The only problem is pag nahuli tayo or pag merong DTI operation, LTO, or policeman yan, and if kinestyon yung helmet nyo, matitikitan kayo dyan. So yun lang naman yung downside niya. It's really up to you guys para timbangin kung go kayo or hindi. Pero yun yung opinion ko tungkol dyan sa usapin na yan. So yun lang. This is again Kuya JR from Bicolanong Hello Moto Vlog and Rural Racing, advising everyone to gear up and to ride safe. Bye!